Gabi ng October 8, 2014, pauwi na noon sa kanilang bahay si Carding. Ngunit sa hindi inaasahan, noon pala ay may matutuklasan siyang dudurog sa kanyang pagkatao. Ipinagtaka ni Carding kung bakit may isang pares ng panlalaking tsinelas ang naiwan sa kanilang hagdan, gayong walang ibang tao sa loob kundi ang kanyang may bahay na si Pasita. Agad siyang kinutuban ng masama, kaya dali-dali niyang sinipa ang pintuan at doon na nalantad ang isang masakit na eksena. Huling-huli niya sa akto ang kanyang misis na may kasamang ibang lalaki na nakahiga sa mismong kama nilang mag-asawa. Agad tumakas ang lalaki na hindi na nakuhang magsuot ng damit sa takot na baka mapatay siya ni Carding. Umiiyak na humingi ng tawad sa kanya ang kanyang misis at pagkatapos ay tumakbo na itong palayo. Mula noon, hindi na muling nakita pa sa kanilang lugar si Pasita. Nasaan na nga ba si Pasita? Totoo nga kaya na sumama si Pasita sa kanyang kalaguyo o may mas malalim pang dahilan kaya bigla siyang naglahong parang bula? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Masipag, responsable at mapagmahal na asawa si Ricardo Tomas Sr. o mas kilala sa tawag na Carding, na noon ay 54 na taong gulang na. Malawak ang lupang pag-aari at sinasaka ni Carding sa barangay Paniki, Bagabag, Nueva Vizcaya. Katuwang niya sa pagpapalaki ng 4 nilang anak ang asawang si Pasita na halos kaedaran lang din ni Carding. Masipag ang mag-asawa. Si Carding, habang abala sa araw-araw na pagsasaka sa bukid, tinutulungan naman siya ni Pasita na magtinda ng gulay sa palengke. Araw-araw, makikita si Carding na nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi alintana ang init at pagod dahil inspirasyon niya ang kanyang pamilya. Nasa halos 3 dekada nang nagsasaka si Carding at ito ang kanyang paraan para maibigay sa kanyang mga anak ang magandang kinabukasan. Pagkalipas ng maraming taon, dumating ang magagandang oportunidad sa kanilang mga anak. Subalit kailangan nilang umalis ng Nueva Vizcaya at magtungo sa abroad para doon magtrabaho. Kalaunan, ang mag-asawang Carding at Pasita na lamang ang naiwan sa kanilang tahanan. Malungkot man noong simula, pero natutuwa rin si Carding dahil napalaki niya ng maayos ang kanyang mga anak at nagkaroon sila ng sarili-sarili nilang buhay kahit hindi sila magkakasama. Subalit hindi akalain ni Carding na pagkatapos ng mahabang panahong maayos ang kanilang pamilya na iningatan niya ng matagal na panahon ay masisira lang pala ng hindi niya inasahan. Akala niya ang pagsasama nila ni Pasita ay pader na hindi na kayang gibain ng kahit anong unos dahil pinagtibay na ito sa tagal ng panahon ng kanilang pagsasama. Pero nagkamali siya at hindi niya akalain na siya mismo ang makakatuklas ng masakit na katotohanan. Base sa salaysay ni Carding, bandang 10:00 ng gabi noong October 8, 2014, mula sa pagtatrabaho sa bukid ay naimbitahan siyang mag-happy-happy ng isang kaibigan kaya ginabi siya ng uwi. Pagdating niya sa kanilang bakuran, tahimik na ang kapaligiran pati na sa loob ng kanilang bahay na tipikal sa isang probinsya. Subalit may isang bagay ang pumukaw ng kanyang atensyon. Mag-isa niyang iniwan sa bahay ang kanyang misis. Kaya ipinagtataka niya kung bakit may isang pares ng panlalaking tsinelas sa hagdan papasok ng kanilang bahay. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Iba ang kanyang pakiramdam. May hindi tama sa kanyang nakita. Kaya mabilis niyang tinadyakan ang pinto. At doon nga
tumambad ang isang napakasakit na eksena na ni sa panaginip ay hindi niya naisip na magagawa sa kanya ni Pasita. Gulat na gulat ang lalaki na hindi na nakuhang magbihis at mabilis na tumakbo palabas. Hinabol niya ito pero parang walang lakas ang kanyang mga paa dahil sa tindi ng emosyon niya ng mga sandaling iyon. Abot langit naman ang paghingi ni Pasita ng tawad sa kanya bago tuluyang tumakbo palayo sa kanya. Mula noon, hindi na muling nakita si Pasita ng kanilang mga kanayon. Mapait ang nangyari sa kanila ni Pasita. Hindi niya ito matanggap na habang siya ay abala sa paghahanap buhay sa bukid, iba pala ang umaararo sa kanyang misis. Nang bumalik ang isa sa kanilang anak, hinanap nito ang kanilang ina, pero umalis lang ang tanging sagot ni Carding. Hindi niya sinabi sa kahit kanino sa kanyang mga anak ang ginawang panluloko ng kanilang ina. Inaliw niya sa pag-inom ng alak ang sarili kasama ang ilang mga kaibigan. Isang gabi, habang nakikipag-inuman sa isa sa kanyang mga kaibigan, ipinakilala nito sa kanya ang 60 anyos na balong ginang na si Marilyn Eugenio. Sa maikling panahon ng kanilang pagkikita, niyaya niya agad itong magsama sa iisang bubong. Agad namang pumayag si Marilyn at noon nga ay sumama siya kay Carding sa barangay Paniki. Base sa salaysay ni Carding, humingi si Marilyn sa kanya ng perang gagamitin niya sa pagsisimula ng isang negosyo. Agad namang pumayag si Carding at nagbenta pa nga ng isang piraso ng lupang kanyang sinasaka para mapagbigyan ang hiling ni Marilyn. Subalit ang masaklap, isang tawag ang natanggap niya kay Marilyn at sinabi nitong nadukutan siya at ang perang ibinigay niya dito ay kasamang nadukot sa kanya. Nakiusap pa ito kay Carding na puntahan siya nito sa Cubao ng araw ding iyon. Walang sinayang na oras si Carding at agad pinuntahan si Marilyn sa Cubao. Pagdating niya doon, naiiyak si Marilyn nang ikwento niya ang masaklap na nangyari sa kanya pati na kung paano nawala ang pera. Sa awa daw niya kay Marilyn, muli niya itong binigyan ng pera. Pagkatapos noon ay nagpaalam itong pupunta lang ng CR bago sila umalis. Naghintay siya kay Marilyn pero ilang oras na ang nakakalipas ay walang Marilyn na bumalik sa kanya. Mabuti na lamang daw at nang iwan siya ng konting pera sa bulsa kaya siya nakabalik ng Nueva Vizcaya. Hinayang na hinayang si Carding sa kanyang ginawa dahil akala niya mahal siya ni Marilyn at handa itong samahan siya hanggang sa kanyang pagtanda. Nakahanda na sanang kalimutan na lamang ni Carding ang mga nangyari pero sa hindi inaasahan, biglang nagpakita si Marilyn sa kanya. May dala itong mamahaling alak na tila ba peace offering nito kay Carding. Nang gabing iyon daw ay nalasing silang dalawa hanggang sa mauwi sa pera ang kanilang usapan. Napikon si Marilyn at sinigawan niya si Carding na kapag wala na siyang pera ay tuluyan na siyang iiwan nito at hindi na siya magpapakita kay Carding kahit kailan. Mula noon ay hindi na muling nakita ni anino ni Marilyn sa barangay Paniki. Nasaan nga kaya si Marilyn? Nooy isang linggo nang hinahanap si Marilyn ng kanyang nakatatandang kapatid. Nagtanong-tanong ito sa bayan ng Bagabag at may isang nakapagsabi sa kanya na sa barangay Paniki ito dating nakatira. Nang mga oras ding iyon, ang mga anak naman ni Pasita ay nagtungo sa istasyon ng pulis sa bayan ng Bagabag para i-report ang nawawala nilang ina na matagal na nilang hindi nakikita. Mabilis namang kumilos sa mga pulis at nagtungo sa bahay ni Carding. Ngunit ng mga oras na iyon ay nakaalis na si Carding sa bahay. Tanging mga kapitbahay na lamang ang sumagot sa mga tanong ng mga pulis. Subalit sa hindi inaasahan, isang lalaki ang lumapit sa mga pulis at positibo nitong itinuro ang pinaglibingan ni Pasita. Unang naghukay ang mga pulis sa gilid ng bahay ni Carding at doon natagpuan ang isang labi ng babae na positibong kinilala ng kanyang mga anak base na lang sa mga palatandaan tulad ng damit at alahas.
Pagkatapos nito ay nagsabi pa ang lalaking kapitbahay ni Carding sa mga pulis na mayroon pang isang bangkay ang inilibing sa tabi ng puno doon din sa loob ng bakuran ni Carding. Noon nga ay hinukay din ng mga pulis ang isa pang sinasabing bangkay at positibo rin itong kinilala ng kapatid ni Marilyn na ang nahukay na bangkay ay ang kanyang nawawalang kapatid. Base sa pagsusuring isinagawa sa dalawang bangkay, pinatotohanan nito ang mga pagkakakilanlan ng dalawang biktima. Si Pasita ay napagalamang asphyxia by strangulation ang ikinamatay. Nakuha din kasama sa kanyang hukay ang isang interior ng gulong na pinaniniwala ang ginamit sa pagsakal sa biktima. Samantala, si Marilyn ay napagalamang namatay dahil sa malalim na sugat sa kanyang liig na ayon sa mga eksperto ay nilaslas gamit ang isang patalim. Dahil dito ay sinampahan si Ricardo Tomas Sr. ng kasong murder para sa pagpatay kay Marilyn. Samantalang ang kanyang mga kaanak ay hindi na nagsampa ng kasong parricide. Labis ang hinanakit ng pamilya ni Carding dahil sa nagawa ng kanilang padre de pamilya. Ganon din ang pamilyang iniwan ni Marilyn. Kaya naman hiling nila na sana'y mapanagot ang taong may kagagawan sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pagsisikap ng kapatid ni Marilyn sa pag-follow up ng kaso ng kanyang kapatid at sa pamamagitan ng impormasyong nakalap ng mga pulis tungkol sa kinaroroonan ni Carding, agad silang kumilos hanggang sa madakip nila ang suspect na si Carding ng sumunod na taon. Hindi na ito nanlaban, kusa na siyang sumama at sa presinto, tuluyan na niyang inamin ang ginawa niya sa dalawang babaeng kanyang minahal. Ayon sa kanyang extrajudicial confession, masakit ang ginawa sa kanya ni Pasita. Sa kabila ng kanilang mahabang taong pagsasama ay saka pa siya nito nagawang lokohin sa loob pa mismo ng kanilang tahanan. Hindi niya raw sukat akalain na magagawa ito sa kanya ng kanyang kabiyak dahil ginawa naman niya ang lahat bilang asawa at padre de pamilya. Kaya nang mahuli niya ito mismo na may ginagawang milagro kasama ang isang lalaki, nagdilim daw ang kanyang paningin at hindi na niya naawat ang sarili nang makakita siya ng interior ng gulong at gamitin ito sa pagsakal kay Pasita hanggang mapugto ang kanyang hininga. Inilibing niya ito sa tabi lang ng kanilang bahay at pinalabas sa kanilang mga anak na umalis lang ang kanilang ina nang hindi nagpapaalam. Sa sakit daw ng kanyang naranasan, nilunod niya ang sarili sa alak at sa gitna ng kanyang pag-iisa, nakilala niya si Marilyn Eugenio na siya niyang nakasama sa kanyang pag-iisa. Subalit hindi raw niya sukat akalain na sa ikalawang pagkakataon ay muli na naman siyang lolokohin ng isang babae at sa pagkakataon ngang iyon ay pera naman ang kinuha sa kanya galing sa lupang kanyang kabuhayan. Dala lang daw ng kalasingan kaya niya napatay si Marilyn dahil sa hindi niya nagustuhan ang sinabi nito na pera lang niya ang kailangan nito at kapag naubos na siya ay iiwan na siya nito. Mabilis daw ang naging kilos niya at napagtanto na lamang niyang napatay na niya ito. Samantala, pagkatapos niyang ibaon si Marilyn ay tumakas na siya. Pero bago siya tuluyang umalis, sinabihan niya ang isang lalaking kapitbahay na napatay niya ang dalawang babae at ito'y kanyang inilibing sa kanyang bakuran. Binantaan niya ito na huwag magsusumbong sa pulis dahil kung magkaganon ay papatayin niya ito. Kaya nanahimik ang lalaki hanggang sa ito'y magsalita na sa mga pulis nang ituro nito ang pinagbaonan ni Carding sa kanyang mga biktima. Nilitis ang kaso ni Carding at noon ay kasalukuyan na itong nakakulong. Subalit walang kahit na anong follow-up sa kaso kung ano na ang kinahinatnan sa paglilitis o kung ano ang naging hatol ng hukuman sa kanyang kaso. Pero kung pagbabatayan ng ating batas, base sa lakas ng ebidensya at kanyang direktang pag-amin sa pamamagitan ng kanyang extrajudicial confession, ang kasong murder ay may kaparusahang
habang buhay na pagkabilanggo. Naway nakamtan ng kani-kanilang pamilya ang hustisyang nararapat para sa mga biktima. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli.